Sanib puwersa na po lahat ng DDS dahil meron silang deadline. Kailangan mapabagsak na nila si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Lalo na nung itinilaga ni President Bongbong Marcos si Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Double time talaga lahat ng mga DDS. Isama nyo pa ang paninira ni Sara Duterte. Nandyan si Amy Marcos, si Harry Roque, si Rowena Guanzon, si Chavit Singson, si Kiko Barsaga. Siyempre, nandyan din si Marcoleta. Lahat sabay-sabay na dinidiscredit si Ombudsman Boying Remulla. Dahil para sa kanila, meron silang isang masirang kakampi ni PBBM ay parang sinisira na nila si President Bongbong Marcos. Pero, natitinag ba si President Bongbong Marcos? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po natin pag-usapan yan, breaking news po muna tayo. ICI has formally requested the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order against several lawmakers, local executives, and public works officials allegedly linked to anomalous and substandard flood control projects across the country. The ICI listed the following individuals as subjects of the ILBO request. Basahin ko po yung mga malalaking pangalan. Nangunguna po dyan si Congressman Ferdinand Martin Romualdez Sr. Itong pangalan na to talagang hinihintay ng mga DDS. Ito, kasama na po, number 1 pa sa listahan. Sumunod si Senator Francis Joseph Chis Escudero, Senator Jose Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Emmanuel Joel Villanueva, former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Mayor Maria Lourdes Binay Angeles. Ito po si Nancy Binay. At marami pa pong iba. Marami pong pangalan ng mga congressman ang nandito. Pero dahil marami po sa atin, interesado dun sa mga big names, ayan na po. Pero hindi po nangangahulugan na porke sila ay mai-issuean ng Immigration Lookout Bulletin Order, guilty na po kagad sila. Standard procedure po yan para malaman kung sila ay aalis ng bansa, malaman kung saan sila pupunta. Kasi alam ko, iba po ito dun sa hold departure order ba ang tawag doon, na hindi sila pwedeng umalis ng bansa. Ito, lookout bulletin pa lang. Para kung sila man ay aalis, malalaman ng gobyerno natin kung saan sila pupunta. So, doon po sa mga naghihintay na mapasama ang pangalan ni Martin Romualdez, andyan na po. Huwag kayong mag-alala. Si Martin Romualdez hindi tulad ni Saldico na nagpunta ng abroad at parang nagtatago na. Sa unang hakbang pa lang na ginawa ni Martin Romualdez na nag-resign siya bilang House Speaker, doon pa lang parang nararamdaman ko na wala nang kinalaman si Martin Romualdez sa mga isyong ito. Dahil hindi niya sisirain ang pangalan ni President Bongbong Marcos. But, kung mapatunayan po na may kasalanan si Martin Romualdez, ay dapat siyang makulong. In fact, dapat mauna siyang makulong. Dahil kung talagang ginawa niya yan, anong klaseng relasyon meron siya sa pinsan niya? Siya ang tagapagtanggol ni PBBM, tapos siya rin pala ang sisira sa pinsan niya. Well, that is kung siya po ay mapapatunayan na sangkot sa anomalyang ito. And that goes to all the suspects. Uusad na po ang investigasyon. Pabayaan po natin umusad ang proseso. Mahirap pong mag-akusa, mahirap pong magbintang agad, at mahirap pong mag-conclude kaagad-agad. Pero alam nyo, I have this feeling kahit na kung sakali na walang kinalaman si Martin Romualdez sa mga anomalyang ito at mapatunayan na hindi siya kasali, hindi po titigil ang mga DDS. Hindi sila papayag na hindi kasama si Martin Romualdez sa kaguluhang ito. In fact, hindi sila papayag na hindi kasama ang pangalan ni Bongbong Marcos sa issue ng korupsyon na ito. Na kung iisipin mo namang mabuti, napakabobo naman ni President Bongbong Marcos na para siyang kumuha ng bato na ipupukpok niya sa sariling ulo niya. Siya ang nagsiwalat ng korupsyon, tapos siya rin pala ang ulo. Parang napakalayo naman yatang isipin yun. Pero siyempre ang mga DDS, hindi po pwede yan. Kailangan idamay natin si Bongbong Marcos. Kailangan
Lahat ng daliri will point to only one person, and that is the President of the Philippines. Pero hindi po sila mananaig. Hindi po mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Kasi kung iniisip ng taong bayan na may kinalaman si President Bongbong Marcos dito, dapat nung September 21 pa lang, wala ng Bongbong Marcos sa Malacanang. Ngayon, may mga susunod na naman daw mga people power. Ang balita ko, ngayon October 12 daw. October 12 hanggang November 30. Aba, ang haba nun ha. Ilang linggo yun na people power. Kung isang araw lang nga na people power, hindi magawa ng mga DDS eh. Ilang linggo pa kaya? Anyway, ganun po talaga. Hindi po titigil ang mga DDS sa paninira sa ating gobyerno. Gusto nilang palabasin na ang gulo-gulo ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Well, sila-sila lang po yan. At sa mga farm trolls ng mga DDS na matatapang lang sa social media. Pagdating sa mga people power, hindi mo sila mahagilap. So ngayon, para mauga nila si President Bongbong Marcos, kailangan nilang banatan ng banatan ang bagong appointee ni PBBM na si Ombudsman Boying Remulla. Basahin ko yung ilan sa mga comments ng mga DDS fanatics sa pagbanat nila kay Ombudsman Remulla. Unahin natin si Rowena Guanzon. Sabi niya, ang sipag ni Ombudsman Remulla, walang pakieme-keme, tira agad sa salin ni VP Sara. Si Martin Romualdez kaya at Saldico, ganyan din siya kabilis? Ang pagkakaalam ko kasi, itong issue ng kaso ni Sara Duterte sa ombudsman ay matagal-tagal nang nakabinbin dyan. At kung ang pag-uusapan ay chronological, dapat talagang maunang buklatin yung salin ni Sara Duterte. Huwag kayong mag-alala, uusad na po ang investigasyon sa ICI. In fact, pinapatawag na si dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hearing. At sinigurado po ni Martin Romualdez na siya ay sisipot. Bago pa man mahirang si Boying Remulla sa pagka-ombudsman, bumabanat na si Marcoleta. Sabi niya, ano na lang ang iisipin ng publiko kapag ang isang pumabor sa sometimes we should bend the law ay naging ombudsman ng Republika. Diyan yung makikita na dalawa ang mukha nitong mga DDS na to. Yung isa, kapag pabor sa kanila, okay lang. Ano ba ang ginawa ng Supreme Court sa kaso ng impeachment ni Sara Duterte? Hindi po natin maikakailayan. Kahit yung mga eksperto sa batas sinasabi nila na binali ng Supreme Court ang batas para lang pumabor kay Sara Duterte. So kung ang ginigiit ni Marcoleta na bakit ilalagay si Remulla na pabor na baliin ang batas, dapat yata tinanong muna ni Marcoleta yung mga Supreme Court judges kung bakit ginawang unconstitutional yung articles of impeachment ni Sara Duterte samantalang originally po wala yung batas na sinasabi ng Supreme Court na naging dahilan para gawing unconstitutional yung kaso. Sabi naman ni Bato de la Rosa, first day niya as ombudsman, nakatutok agad kay VP Sara, imbestiga agad sa Vice Presidente. Bakit? Yan po ang tanong ni Bato. Bakit naman hindi? Itong kaso ni Sara Duterte dyan sa ombudsman ay inupuan lang nung dating ombudsman. At kung talagang gusto natin ng accountability, abay unang-una natin dapat pasagutin at panagutin itong si Sara Duterte. Pero hindi Halatang halata sa mga DDS fanatics na natatakot sila. Ngayon nakaupo na si Boying Remulla bilang ombudsman, talaga pong makakalkal yan salin ni Sara Duterte. At baka hindi lang salin baka pati yung kanyang mga bank accounts. Banat naman itong si Atty. Topacio, bend the law daw o yung pagbali ng batas ang pagtalaga kay Boying Remulla. Pinipilit talaga nila yung bend the law na yan. Ulitin ko ba ulit? Tanungin niyo muna yung Supreme Court. Bakit sila mga justices na mismo ng Supreme Court binali nila mismo ang konstitusyon? Meron man lang bang isa sa inyo ang umangal? Wala. Pero ngayon dito kay Remulla, abay sabay-sabay pa kayo. Sabi naman ni Amy Marcos, isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid ng kawalang hustisya. Sino kaya ang karapat-dapat ay ni Marcos? Isang pro-DDS dapat? Tapos na yung panahon ni Martires.
At si Martires ay appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, prerogative ng ating presidente kung sino ang ilalagay niyang ombudsman. Wala na kayong pakialam doon. Pero siyempre, dahil hindi umayon sa panlasa ninyo ang bagong ombudsman, kailangan nyo magtatalak na magtatalak. Magbasa kayo sa social media. Puro pagbanat kay Ombudsman Remulla. Kasi nga naman, kapag na-discredit nila si Remulla, magtatagumpay silang i-discredit si President Bongbong Marcos. Hindi nila magawa eh. Sanib puwersa na nga sila lahat eh. Lahat sila laban kay President Bongbong Marcos. And yet, hindi nila matinag-tinag si PBBM. So, halatang halata na may kinatatakutan itong mga DDS na to. At isa na dyan ay ang kaso ni Sara Duterte. Na kung mapapatunayan na siya ay nagkasala, kalaboso po ang bagsak ni Sara Duterte. Dahil alam na alam nila na kayang-kayang gawin ng ombudsman natin ang mapakulong si Sara Duterte. Ano nga ba ang mga major powers ng ombudsman? Ano ang sakop ng kanyang kapangyarihan? Una po, the power to investigate and prosecute. Investigate and prosecute on its own or on complaint by any person, any unlawful act, or omission of any public officer or employee. It has primary jurisdiction over cases cognizable by the Sandigan Bayan. Number 2, power to take over investigation. It has the power to take over at any stage from any investigatory agency the investigation of any criminal or administrative cases. Number 3, disciplinary authority. It has disciplinary authority to impose sanctions on erring government employees ranging from demotion, fines, censure, suspension, or removal from office. Number 4, contempt power. It has contempt power in accordance with the rules of court and under the same procedure and with the same penalties provided therein for anyone who will defy or refuse to comply with its order. So, ang pagkabratinela ni Sara Duterte ay hindi po uubra sa ombudsman. Yung ginagawa niya sa Kamara na hindi siya sisipot at kung sisipot man siya, may kondisyon, hindi po pwede sa ombudsman yan. Number 5, at isa ito sa kinatatakutan ng mga DDS, power to access bank accounts and records. It has the power to administer oaths, issue subpoenas, and take testimony in any investigation or inquiry, including the power to examine and have access to bank accounts and records. Pagdating dito sa ombudsman, hindi na pwedeng hindi ipakita ni Sara Duterte ang kanyang bank accounts, ang kanyang bank records, at ang kanyang salin. And number 6, power against ill-gotten wealth. It has the power to investigate and initiate the proper action for the recovery of ill-gotten wealth and initiate the proper action for the recovery of ill-gotten wealth. Nako, sasabihin ng mga DDS, dapat imbestigahan ng mga Marcos dyan sa ill-gotten wealth na yan. Pero sandali lang, ang nakalagay po dito, initiate the proper action for the recovery of ill-gotten wealth amassed after February 25, 1986 and the prosecution of the parties involved therein. Yung pong sinasabing ill-gotten wealth ng mga Marcos, hindi na po pwedeng isama dito. After February 25, 1986 po itong batas na to. At yung mga kasong ill-gotten wealth ng mga Marcos, isa-isa na po yan na ibabasura. Ito ang mga dahilan kung bakit takot na takot ang mga DDS. Kaya binobomba nila ng mga negative comments itong si Ombudsman Boying Remulla. Meron pa nga nagsabi, wala pong mangyayari dyan dahil hindi pwedeng kasuhan si Sara Duterte because of immunity. Pero teka muna, ang pagkakaalam ko,
ang presidente lang po ng Pilipinas ang may immunity. Well, correct me if I'm wrong. Hindi po ako eksperto sa batas pero parang I have read somewhere na ang presidente lang ang may immunity. Hindi po kasama ang vice president. Pero meron akong nabasa galing sa DOJ. VP Sara not immune from suit. Department of Justice Philippines Yusek Hermogenes Andres clarified that VP Sara Duterte can face criminal or administrative cases. He added that the Ombudsman has full authority to investigate and take action against high-ranking officials. Kaya naman pala, ganun na lang ang paninira nila kay Boying Rimulya dahil akala nila mapagtatakpan nila ang kaso ni Sara Duterte. Hindi po. Dahil meron pong powers ang ombudsman na imbestigahan ang kaso ni Sara Duterte. Sorry na lang kayo at hindi na si Martires ang ombudsman. So kahit na anong paninira pa ang gawin ninyo, wala na po kayong magagawa dahil nandyan na at nakaupo si Boying Rimulya bilang ombudsman. With Boying Rimulya sitting as the ombudsman, wala na pong kawala si Sara Duterte. Pero huwag pong mag-alala ang mga DDS fanatics. Kung wala pong tinatago si Sara Duterte, wala po siyang dapat ikatakot. At kayo rin. Huwag kayong masyadong atat. Masyado kayong triggered eh. Malay nyo, tama itong si Harry Roque nung sinabi niyang wala siyang mahahanap na baho sa salin. Ibig sabihin, wala daw mahahanap si Boying Rimulya sa salin ni Sara Duterte. Well, that remains to be seen. So, sa tingin ninyo, magtatagumpay ba itong sanib puwersa ng mga DDS para patumbahin si President Bongbong Marcos? Dahil nakikita po natin ang ginagawa nitong mga DDS na to. Pinipilayan si President Bongbong Marcos. Isa-isang sinisira ang mga taong kasama ni President Bongbong Marcos sa paglaban sa korupsyon. Pero sa tingin ninyo, magtatagumpay ba sila? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.